Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, good morning, another vlog, another day na naman po ang inyong lingkod. Medyo po nakagala at may nagbabantay ng aking apuhers. Okay, meron na naman po akong ialok sa inyo na property. Dito pa rin po ito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Siya po ay along Barangay Road. Then ang sukat niya po ay 2.8 hectares. Then meron po siyang 1 hectare na palayan. Then yung natitira pong 1.8 hectare ay 1.8 hectares ay meron pong nyog at may mga kahoy. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 2.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, nakita nyo naman po kanina yung dinaanan kong mga kalsada, rough and cemented road po siya. Ano po? Mula po pala sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa aking tayo ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then, yan pong natututukan na yan ng aking camera, yan po yung Barangay Road. Then, meron po ditong nahagip sa kabilang side na ito. Yung mga nyug na yan, hagip po yan ng property natin. Ano po? Kaya po, yung 2.8 hectares ay nakainan pa po siya ng kalsada dito. Ano po? Ang frontage niya po dito sa Barangay Road ay more or less po ito ay nasa 90 meters. Ano po? Okay, tara po at pupuntahan na po natin ang 2.8 hectares. Yan. Napakarami po niyang mahogany dito sa gilid na ito. Ano po? Ayan, yung pong nakataytay na yan. Mula po dun sa may poste dun sa kabilang yon. Yung taytay po na yan na mga mahogany atin po yan. Dito po yan sa 2.8 hectares. Then flat na flat po ang property. Ayan po siya, oh. Okay, dito po ay may mga mangga sa gilid ng kalsada. Ano po? Then, about po sa electricity, wala po tayong problema kasi ayan po, meron po tayong kuryente dito sa area. Ano po? Then, ayan, may mga langka. Ito pa rin po yung frontage niya dito sa Barangay Road. Ano po? Okay po. Basta po itong kabilang side na to, may dala po siya ditong mga nyog. Ayan. Itong kabilang side na to. Yung mga nyog pong yan ay dala niya po yaan sa 2.8. Okay, dito na po muna tayo sa loob. Okay, eto na po ang loob niya, oh, ha? Napakarami po niyang nyog. Pero yung mga nyog po niya ay may mga takaran, meron din pong konting layugan. Ayan, konti lang naman po ang layugan niya. Ayan, mga Indian Mingo dito pa rin sa loob. Then, yan pong bahay na yan ay kasama po yan. Ano po? Ayan, meron pa rin po ditong bahay sa kabilang side na ito. Then, ayan, yung kabilang side pa rin po yan. Kasama pa rin po yan. Hanggang doon po yan sa may bakod. Ano po? Then, eto, guyabano, kalamansi, at manggang kalabaw ang nandun sa kabilang side. Ayan, yan pong bahay na yan ay kasama na po. Ano po? Then, flat na flat po ang area. Oh. At napakalapit lang po nito sa bayan. Then, ang pinakamaganda pa rin po talaga nito ay meron po siyang irrigation. Ano po? Yung pong pagtatanim nila ng palay ay talagang meron pong pinagkukuhanan ng source of water. Ayan, may nara tree po doon sa kabilang side na yon na malaking puno. Then, mga mangga po ere. Ayan po siya, oh. Napakaganda po nung area. Langka, guyabano. Ito po yung likod. Ayan. Flat na flat po yung property.
Dito po muna tayo sa kabilang side na to. Yung palayan po na yan, kaya sabi ko po sa inyo ay 1 hectare po siya na palayan. Ano po? Yung palayan po na yan na hindi pa po siya natataniman ay kasama po yan sa 1 hectare. Ano po? At saka ito. Ayan, yan pong bakod na yan. Ayan, may barbed wire po yan dito sa gilid na ito. Yan. Pasok pa po dito sa atin ito. Yang may mangga na yan na malaki. Then ito, itong palayan na to, ito, hindi na po siya inaararo. Ito. Pero ito po ay taniman ng gulay. Ano po, ayan. Pero parang dati ay palayan pa rin siya na hindi na po ginalaw nung may-ari. Then ito pong side na are, ayan, ito pong palayan na ito, kasama po yan sa 1 hectare na palayan. Ano po. Then doon po sa kabilang side na yon, sa may mga nyugan na yon, may dadala pa po siya doon na 8 puno ng nyog sa katabing yan. Yang may nyugan na yan. Then umikot po yan papunta dito. Ayan, yung palayan po na ito na hindi pa po natataniman. Bali ito pong magkahalinya na ito ay kanya pa rin po yan hanggang dito po sa, ayan, ito pong side na are. Ayan, magandang araw po! Ayan po ang property. Napakaganda po ng area. Oh, napakalapit po nito sa school. Ayan po siya, oh. Wala po akong masabi sa ganda po ng area. Nine! Nandito si nanay sa likod. Napakaganda po niya, oh. Then pupuntahan po natin yung irrigation. Ano po? Para po makita natin. Okay, maglalakad ang inyong lingkod sa Pilapil. Tayo naman po ay sanay po maglakad sa ganito kasi sa Pilapil po ako lumaki. Dahil po kami ay magsasaka din. Ayan. Pero yung pong about sa pagkukopras ay hindi po ako marunong. Pero pagtatanim po ng palay, expert po ako dyan. Kasi po nung ako ay bata pa, namumulot kami ng kuhol dyan sa ganyan. Kasi may mga kuhol po yan. Ayan o, yan po ang kuhol o. Pinupulot po namin yan kasi yan po ay sinasalanta po niyan ang mga talok. Kaya kailangan pong tanggalin yan. Ay ngayon po, ang pamamaraan na nila ay nilalagyan na lang po ng pampamatay ng kuhol. Ay noon po kami ay hindi. Talaga pong pupulutin. Ayan. May pathway pa rin po dito sa kabilang side na are. Ayan po siya. Okay. Ang ganda po niya, oh. Oh. Ito pong kabilang side na to, kasama pa rin po siya. Ito pong hindi na cultivate na to. Ay, hindi pa po natatamnan pala. Pero inararo na po siya. Okay, ito po yung irrigation. Ayan. Ayan po ang irrigation niya. Galing po dun ang tubig sa kabilang side na yon. Kaya po, ang palayan ay laging may tubig. Kasi galing po yan sa sapa. Ayan, napakaganda po nung area, oh. Oh. Basta't yan pong naiikutan na yan ng aking camera, yung matataas na yan na mahogany. Kasama po yan sa property. Ano po? At saka ayan. Oh. Okay. Ito pong titulo ito pong property na to ay OCT title. Ano po? Mana po niya sa kanyang mga magulang. Siya po ay nag-iisa lang na tagapagmana. Nag-iisa lang po siyang anak kaya siya lang po ang pipirma sa extrajudicial with sale. Magandang araw po. Okay. Babalik na po tayo doon sa ating pinagmulan. Hindi po hassle ditong maglakad kasi meron po siyang pathway. Doon lang po sa kabilang side na yon ang may pathway. Ay ang Pilapil. Ang ganda po nung area, oh. Oh. Ito po ay 2.9 million. Slight nego pa po siya. Then sagot po niya yung estate tax. Ano po, yun po ang usapan namin ni seller. Baka po yung iba nagtataka bakit ang mamahal na ng property ni Geraldine.
Talaga pong nagmamahala na po ngayon ang property. Ano po? At saka po, mentres po na lumilit ang property, medyo po mataas po talaga yung value niya. Ano po? Ayan, ayan. At saka napakaganda po nung area. Napakalapit po nito sa town proper. 5 kilometro lang po ang layo niya. Tapos ayan, meron ka ng nyugan, meron ka pa pong palayan. Okay, babalik na po tayo sa ating pinagmulan. Ayan. Hindi po siya nakakasawang tingnan. Oh, napakaganda po ng area. Oh, ayan po ang property. Doon po sa gilid na yun, marami po siyang mangga. Pupuntahan po natin. Ano po? Buti na lang po at meron akong napag-iwanan ng aking alaga. Sa totoo lang po ay nag-aagawan na po ng property dito sa Tagkawayan ang mga ahinte. Yung iba po hindi na po nila binibidyo or binablog, inaalak na lang po nila ng personal sa mga buyer. Kasi nga po ay talagang nagmamahalan po talaga sa totoo lang. Ayan po yung property. Okay po. Tatay, mga manggang kalabaw, are ano? Ayan. Opo. Ang dami. Ilang puno, are? Ang dami po niyang manggang kalabaw ho. Ayan. Bibilangin natin ang manggang kalabaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dito po sa side na to, 25 piraso po ng mangga ang meron siya o yung kinalabaw. Ayan din ang nyug po. Ayun nga lang po, yung nyug po ay medyo pangilan-ngilan. Ano po, may kaunti pong kalamansi dito na mga tanim. Medyo hindi na po nila na aasikaso. Ano po? Ayan. Dito po tayo sa kabilang side. Ano po? Dito po ay marami pong mangga dito sa kabilang side. Tinan mo po yung mahogany oh. Ang ganda po niya oh. Tuwid na tuwid. Tapos ang lalaki na po niya oh. Pwede na po siyang pang gawa ng bahay. Yan. Okay. Ayan po ang property pa. Napakaganda po nung area oh. Oh ha. Ang ganda po nitong taniman ng mga rambutan. Rambutan at lansones. Para po siyang pulo itong area. Ayan po siya oh. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 2.8 hectares along Barangay Road. Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then napakarami po niyang mangga dito sa area. Siguro po ito ay more or less po ito ay mga nasa 30 kapuno na mangga ang nandito po. Then meron po siyang nara tree, meron po siyang mga mahogany na pwede na pong i-harvest. Then meron po siyang 1 hectare na palayan. Then yung remaining po na 1.8 hectares ay tatanggalan po ng kalsada kasi nandun pa rin po yung kalsada. Then yung pong iba nun ay may mga nyug na pero hindi po masyadong marami ang nyug. Ano po? Pero napakaganda po nung area. Halos po ay flat yung area. Hindi po dito binabaha sa lugar na to. Then ang source of water po ng palayan niya is irrigation. Then ang titulo po niya is OCT title. Sagot po ni seller ang estate tax. Nag-iisa po siyang tagapagmana ng kanyang mga magulang. Then napakarami po niyang fruit bearings dito sa area. Then ayan, kasama pa rin po sa bentahan yung bahay. Then meron na po ditong kuryente. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing.
Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching!